Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Naku, matindi, mainit mga kaibigan. Alam niyo ho, itong pagsuko ni Jeffrey Magpantay ay marami po ang nagtatanong. Kahit saan kayo magpunta na social media platform, netizen, taong bayan, ang tanong, bakit hindi nagsasalita? Itong si Jeffrey Magpantay, nasangkot di umano dating bodyguard, driver nitong natanggal sa pagkapulis na tinuturong utak sa pagkawala ni Catherine Camilon na si Major De Castro dati. Ano nga ba ang dahilan kung bakit hindi ito nagsasalita? At siyempre, mga kaibigan, gusto kong ibahagi sa inyo ang nilalaman ng video na ito. Naku po, matindi. Mga kaibigan, yan po ang ating tatalakayin. Laman ng video na yan, ang dahilan kung bakit ayaw magsabi ng katotohanan, ayaw magsalita ni Jeffrey Magpantay. Laman ng video na yan ang ating tatalakayin. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan, kung pwede lang, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawan. Heto na, samahan niyo ako kaibigan, mga kaibigan, alamin, tuklasin ang buong katotohanan kung bakit ayaw magsalita ni Jeffrey Magpantay. Panoorin po natin mga kaibigan. Okay, Mar, siguro ang tanong ng taong bayan siguro, no, ano ang humahadlang dito kay Magpantay para isiwalat ng kanyang nalalaman? Siya ba'y takot doon sa pulis na dati niyang amo? From the moment na nawala siya, ay medyo matagal na. But I'm still, we are doing, gaya ng sabi ko, we are doing our best. And bilang tatay, I want magkaroon na talaga ng tuldok to, finally dito. With regards to the case, pinupuso naman natin. Habang wala pang inilalabas na rekomendasyon para sa reklamong kidnapping at serious illegal detention na isinampa naman laban kay De Castro kasama ang kanyang driver bodyguard na si Jeffrey Magpantay at dalawa pang John Does, kaugnay pa rin sa pagkawala ni Camilon. Pangako ng PNP, tuloy ang kanilang monitoring sa mga sospek para sa mabilis na paghuli sa mga ito. Yes, of course, that is part of our effort. October 2023 pa nang nabalita ang nawawala si Catherine at umaasa pa rin ang pamilya nito na muli nilang makakapiling ang nawawalang mahal sa buhay. Halos 3 buwan nang nagsasagawa ng operasyon ang mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group 4A para mahanap ang kinaroroonan ng dalaga. Alex, kung magsasalita itong si Magpantay, inaasahan din ng CIDG na sasabihin niya yung pagkakakilanlan nung 2 pang suspect na kasama dito sa mga nakita ng witness na nagbubuhat dito sa umano'y katawan ni Catherine Camilon. At kung makukuha nila itong statement ng 3 mga suspect dito sa krimen, naniniwala ang CIDG na maididiin at tuloy ang mapapakonvict nila sa kaso itong si Major De Castro. Alex? Okay, Mar, siguro ang tanong ng taong bayan siguro, no, ano ang humahadlang dito kay Magpantay para isiwalat ang kanyang nalalaman? Siya ba'y takot doon sa pulis na dati niyang amo? Alex, matatandaan mo, kusang loob na sumuko yan sa Balayan Municipal Police Station. Pero nung subukan na hingan yung kanyang statement ay hindi nagbigay ng kahit anumang impormasyon itong si Magpantay, no? At ang hinala ng mga pulis ay
posible na natatakot ito sa kanyang seguridad. Pero sa ngayon, after niyang magbigay o mag-surrender doon sa Balayan MPS, ay agad din naman siyang pinalaya nitong mga otoridad dahil wala pa namang warrant of arrest laban sa kanya. Ang tinitiyak lang nitong si Magpantay ay nandyan lang siya at handa siyang makipagtulungan at harapin yung mga kaso na isinampa sa kanila. Okay, alright. Shout out, maraming salamat. Ipahintulot ang paggamit ng inyong video clips, Nate 25, Sir Alex Santos, shout out po. Maraming salamat. Okay, eto ho. Kapag may pagkakataon po tayo, supportan po natin yan. Nate 25, maganda yan. Mga magagandang kanilang binabalita. Okay, dumako po tayo dito at ito ay talagang mainit-init na ika nga po always. Hindi ito matapos-tapos, mga kaibigan. At alam niyo, ay yung iba, ang sabi nga, ay nabaon na ito sa limot. Lalo pong mababaon ito sa limot kung walang mag-iingay, lalong-lalo na po itong mga kasama nating mga vlogger, At buti po sila at nag-iingay na ika nga po'y mayroong pinagbabatayan. Hindi po tayo nagpapakalat ng fake news, mayroon po tayong mga pinagbabatayan kung ano man ang mga naririnig nyo dito na ika nga po'y komentaryo na kaunti, at public opinion yan po ay mayroon tayong pinagbabasihan. Katulad nga po nito ay maliwanag nga po na talagang ito ay laging pinag-uusapan, di ba? At dumako muna tayo dito sa ika nga po kung bakit ayaw magsalita nitong si Jeffrey Magpantay. Parang pipi, di ba? Maliwanag naman ang sinasabi niya. Kaya ho siya sumuko, sinurrender niya ang kanyang sarili, ay handa siya makipagtulungan sa anumang investigasyon. At kung kakailanganin ang kanyang sarili, ay nandiyan po, nakahanda siyang personal. Datapwat kahit wala pa siyang warrant of arrest, ay kusan lupo siyang at may waiver pang ang pinirmahan na handa siyang ikulong o dyan muna manirahan sa loob po ng istasyon ng pulis diyan po sa Batangas. Ba't lalo hong lumalabo Ba't lalo hong gumugulo? Yung pinangako niya ho na makikipagtulungan siya sa investigasyon ay kabaliktaran no ang nangyayari. Mga kaibigan, diba? May isang linggo na diyan sa police station ay wala pong magandang development bagos nang gugulo lang ito sa investigasyon. Itong ika nga po'y si Jeffrey Magpantay na sangkot di umano sa pagkawala ni Catherine Camalon sapagkat mayroong buhay na testigo na magtuturo po sa kanya na siya ang nagmamando at may dalawa pa siyang kasama na ngayon po ay nagtatago na ngayon ay hindi rin nagpapakita. But bueno, yan dalawang yan tatalakay natin maya-maya. Di ba? Naguyo tayo nito di ba? Alam niyo, inobserbahan na natin. Doon sa unang araw pa lang ay sumusukdot at naglalaro sa aking isipan. Hindi lang po sa akin. Marami nating mga kasamahan na nagbibigay po ng kanilang komento na naglalaro din po sa kanilang isip na ito ay isang tanim suspect. O maaring lumutang dahil meron po silang hidden agenda na balak nilang guluhin ang investigasyon at gagawa po sila ng senaryo. Ano kaya ang senaryo ito, mga kaibigan? Ano kaya ang senaryo ang gagawin? Siyempre, alam po natin ito ang tinuturo. Malamang ang gagawin senaryo nito ay iligtas sila sa binibintang sa kanila di umano na kasalanan. Ba't bueno kahit gumawa kayo ng senaryo
ay meron pa namang mga matibay, forensic na ebidensya na ika nga po ay mga DNA at meron buhay na testigo na magtuturo dito. Kahit hindi kayo umamin, asahan nyo mga kaibigan, basta't mayroong strong evidence laban dito, ay wag na po tayong umasa na ika nga po ay aamin sila. Useless ang pag-amin nyo, basta't mayroong matibay na ebidensya. Sapagkat sinasabi ng ating nag-iimbestiga, mayroong matibay na ebidensya. Ay kung ayaw nito magsalita, ay hayaan natin kung ayaw magsalita. Diba? Dadalawa lang ho ang pamimilian dito. Magsalita ito ho, aaminin o hindi. Mayroong ituturo din na bagong utak. Posible ho yan. Ulitin ko po. Kaya marami ho ang nag-aabang dito, mga kaibigan, dahil kaabang-abang ito ang pagsalita nito si Jeffrey Magpantay, dahil pwede itong aminin. Pwedeng aminin ni Jeffrey Magpantay para maging state witness siya at ituro itong kanyang boss dati na dating major ng pulis na si De Castro. Pwede yun, di ba? Para maging state witness. Pwedeng hindi niya aminin din at may ituro na ibang utak dito, mga kaibigan. Tandaan po natin, mga kaibigan, on the record itong sinasabi ko. Kung hindi man nangyayari ngayon ng ating public opinion, bukas sa isang araw, sa isang linggo, baka ito ay may ituro na ibang utak, mga kaibigan. Hindi po natin alam. Sa isang araw, bukas makalawa, baka ito ay aminin na rin. At para maging testigo siya, mga kaibigan. Pinadaan na lang po natin kaunti. Maliwanag po dyan sa ating tinatalakay na ika nga po according sa ruling ng video na yan, naitanong nga ni Sir Alex Santos, ano ang dahilan? Bakit hindi ito nagsasalita? Ito ba ay natatakot dito kay De Castro? Pwedeng mangyari yung mga kaibigan. Baka nga ito ay natatakot dito kay De Castro. Hindi natin alam kung ito ay nagtatakot-takutan. Pwede rin po mangyari. Marami pong dahilan ito kung bakit hindi nagsasalita. Pwedeng natatakot kay De Castro. Pwedeng mayroon pa itong hidden agenda na diyan po sa korte isisiwalat. Marami pong dahilan, di ba? Ba't ang gustong marinig dito kaya gusto magsalita ay kung ano nga ba ang tunay na kalagayan ni Catherine Camilon. Buhay man o wala ng buhay, sapagkat ito po ay tinuro ng mga buhay na testigo na nagmamando doon po sa dalawa niyang kasama na binubuhat itong si Catherine Camilon na yan po ay nililipad sa sasakyan, mga kaibigan. Okay? Maliwanag po, di ba? Okay, padaanan po naman natin ito at maliwanag din ho na bibilisan na natin. Itong may dalawa pa siyang kasama na ika nga po'y sangkot. Nagtatago po ngayon. Hindi nga malaman ng pulis na ika nga po ay kung anong pangalan ito. Kahit ang mga nag-iimbestiga ay blanco din kung ano ang pangalan nitong dalawa pa. Kung ano ang mukha nitong dalawa pa na kasama ni Magpantay nung naaktuhan na ika nga po'y binubuhat si Catherine Camilon na nililipad sa dalawang sasakyan. Kaya dito po sa video na ito ay maliwanag na sinabi kung magsasalita itong si Magpantay ng buong katotohanan ay ituturo itong dalawang kasama niya. Kung magsasalita ito at magsasabi ho ng buong katotohanan, ay paano kung panagsalita ho ito? Paano kung pag nagsalita ay hindi magsabi ng buong katotohanan? So, hindi mahuhuli ang dalawang ito at hindi mapapangalanan, mga kaibigan. Ay paano kung hindi ito makonsensya ho? Hindi ito magsasabi ng buong katotohanan. So, makatuwad yung dalawang nagtatago ho na kasama ni Magpantay ay kasalukuyan po ngayong ika nga po'y wala pang pag-asa na ika nga po'y makilala, mahuli at hindi nga tinuturo ni Magpantay silang po ang ika nga po'y makapagtuturo niya dahil identify siya na kasama nitong dalawang ito at siya ang nagmamando na gawin ito na paglipat ng katawan
kay Catherine Camilon, mga kaibigan. Okay, alright, pinadaanan po natin ng konti, binilisan ko na. Abangan po natin ang mga iba pang may init na update dito kay Catherine Camilon. At bukas sana may bagong development na. Dahil kaabang-abang ito mga kaibigan, at abangan po natin itong hearing na gaganapin diyan sa Senado tungkol dito sa kaso ni Catherine Camilon. Sana po ay ito po ay as soon as possible ay mangyari na po. At buhay po ang nakataya dito, kaya't mahalaga ang bawat oras dito sa po sa pag-iimbestiga na ginagawa dito. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Bye-bye. Palakpakan.